Shall we begin? Let's begin now. Pagkatapos ng Maria at Baler, San Luis naman ngayon ang magpapasikat sa kanilang piyesta. At sa tingin ko, mukhang na-challenge sila sa Maria guys. Dahil kung mapapansin nyo ay talaga pinagsikapan nila ang paggawa ng mga arko. Grabe, gaganda guys kasi natural yung mga nilagay nilang palamuti. Mga niyog, pinya, saging ay mga totoo talaga. Malamang na itatanong ninyo, Daddy Dax, bakit pinya at niyog lamang ang pangunahing laman ng mga arko? Kasi guys, ito lang sa amin may niyog at mga pinya. Hindi, joke lang. Niyog at pinya kasi ang pangunahing produkto ng Quezon. At dahil ang Aurora at ang Quezon ay dating isang lalawigan, tulad ng Quezon ay pinagdiriwang din namin ang Coco Piña Festival. Pagkatapos kong dumaan sa mga nagagandang arko, pinuntahan ko naman ang kanilang trade fair. Ang hindi ko lang naman maintindihan sa Luis ay kung bakit dito pa sa pinakatago-tagong parte ng inyong bayan, nyo naisipang itayo ang inyong complex. Na kung hindi ka talaga taga rito ay talagang maliligaw ka. Buti na lang talaga at mababait yung mga tao dito. Dahil nung nagtanong ako guys ay kulang na lang ihatid nila ako dito. Kung yung mga arko guys ay nakakamangha dahil sa mga natural nitong palamuti, matutuwa ka rin dito sa kanilang mga kubo dahil natural din talaga. Grabe, parang wala na silang balak tanggalin ang mga ito. Ano, dito na kayo titira? Sa bahay guys, mahilig kami sa halaman. Pero hindi talaga namin naisipang gawing halaman ang pinya at niyog. Pero sila oh, wow. Abay nagmukhang plantasyon na ng pinya ang kanilang bakuran. O diba, pati bubong pwede na rin palang tamnan ng niyog. Ang isa namang ito guys, ang pinaka-generous sa lahat ng tindahan narito. Aba, ready ng mga upuan. Dahil ayaw nilang mapagod ang kanilang mga bisita sa katatayo at kaiisip kung bakit ganito sila magtanim ng pinya. Okay guys, joke lang yan. Alam ko namang mga display yung mga yan eh. Ang isang to naman guys, alam kong pinakasimple sa lahat ng mga kubong narito. Pero bagaman ito ang pinakasimple, sa tingin ko kasi sa lahat ng mga kubo, siya lang may paninda ng mga sariwang isda. At karamihan sa kanila ay mga prutas at gulay na. O diba, tignan nyo tong isang ito guys. Para siguradong sariwa ang kanyang paninda, abay dinala na niya rito ang taniman ng kanyang mga gulay. Ayos yun na, pwede pala yun. Guys, alam nyo ba, marami kang pwedeng gawin sa niyog. At dahil matagal na itong kinabubuhay ng Aurora at Quezon, ay natutunan na rin namin itong gawing palamuti gaya na nakikita nyo. O diba, pati bunot ng niyog ay hindi rin nakaligtas. Kung bakit kasi hindi na lang ang niyog ang ating naging pambansang puno. Kaya ang Barangay Real nagpo-produce ng mga gahiganting niyog. Naniwala naman kayo, palamuti lang yan. Guys, linawin ko lang para sa mga hindi nakakaintindi. Hindi ibig sabihin na pinagdiriwang namin ng Coco Piña Festival, lahat ng barangay dito sa amin ay may tanim na pinya. At aba, mukhang i-demolish na yata ang lugar na ito. Agad-agad, baka naman pwedeng patpusin muna ako mag-vlog. Medyo may pressure kasi ang mga pinya. Hindi naman kasi maganda kung isang piraso lang ang ilagay mo dyan para pan-display. Ang niyog kasi dito sa amin, sa dami ay halos tingin na sa baba ng halaga. Grabe, tapos kung ibibinta nila sa syudad, ginto. At tulad ng Quezon guys, ay nagpo-produce din kami dito ng mga sariwa at daing na isda. Pero guys, noong una, nagulat ako, kala ko panggatong na nakasabit. Ito guys, alam niyo ba kung ano yan? Sa mga hindi nakakaalam, tiyak matatakam sila. Pero sa mga pamilyar sa prutas na yan, ay tiyak naglalaway na. Limuran yan guys, bunga ng ratan. At aba naman, kailan pa naging buko ang mga upo. Grabe, ang sasariwa talaga ng mga gulay na to. Oo guys, bukod sa mga sariwa mga gulay dito, ay dito ka rin makakita ng mga kakaiba. Katulad ng negrong ito na may dalang malaking suha. Oo guys, suha yan, hindi buko. Maya pa guys, nadaanan ko tong customer na to. At sabi, asan bang tendero, ba't ang gulo-gulo ng mga paninda? Lambig lang. Ano ito? Anong problema mo sa mga paninda ko? Oh, it's a prank. Tingin po sa camera. Buti na lang talaga, pwede na mag-prank na yon. Pero guys, hindi sa lahat ng pagkakataon lumulusot yan. Pero meron lang akong napansin guys, masyado naman yata sila makasarili dito at ayaw nila magbigay. Kasi guys, kada bot na badaanan ko, may nakasulat na dito. At wala man lang akong makitang doon. At dito guys, kailangang malinaw ang instruction mo para sundin ng mga tao. O diba, no parking dito. Doon na lang daw kayo mag-park. Ayaw yung maampas ng mga nakasabit na mga batutang mga yan. Nako, mukhang delikado. Dahil dito, mabubugbog ka talaga. Dahil isa rin ang saging sa kinabubuhay ng mga tao rito, hindi rin nagpapauli ang Aurora pagdating sa mga klase nito. Dahil dito makakita ka ng mga Asian, may katamtaman ng laki, matataba at sobrang liliit. Grabe, sobrang liit naman ang mga to. Buti na lang yung sa akin, stay yung saging ko sa bukid. May katamtaman lang ang mga laki. At meron din kami ditong pang-import. Aba, pwede itong pang-ambasa. At wow, tignan nyo to guys, meron din galing Africa. Kayo guys, gaano kalaki yung mga pananim yung saging? Kung yung mga naunang kubo guys ay katatanim lang ang kanilang mga pinya, dito naman guys ay malaki na. Ang hinahanap ko talaga yung puno ng pinya na may hinog ng mga bunga. Siguro naman sa susunod mga kubo ay makakita na ako nun. At maliban sa mga prutas, gulay at isda, dito sa Aurora ay nagpo-produce kami dito ng mga handmade products tulad ng pagkain, inumin at mga handicraft tulad ng bag at sombrero. Pero yung kuliman guys, hindi na sa amin galing yan. Kung alam ko lang di naman na yata gumagana yan. Dito guys ay medyo controversial yung kanilang mga paninda at sa gabi lang sila lumalabas. O ano na naman ang iniisip nyo? Yung mga nagtitinda guys ng balot, barbecue at bibingka, dito sila tumatambay. Dingat sa gabi mo lang naman talaga kadalasan makikita ang mga yun. O ito na naman, kung dyan sa inyo guys ay gadangkal na lang yung walis nyo ay pinagtsatsagaan nyo pa, dito guys ay ginagawa lamang namin itong palamuti. Pero ang isang to, ang hindi ko talaga maintindihan
maintindihan kung bakit na isang puno ng niyog at pinya ay wala akong makita. Gayong ang laki na nakasulat na Coco Piña Festival. At dahil tumatanghali na rin guys ay nakaramdam na ako ng kakaibang gutom. Buti na lang talaga may isang kubo rito na sumagot sa problema ko. Siguro pag ako ang orado abi mananalo na tong kubong to. At sa mga nagkakaedad na guys, ito naman ang sagot sa mga problema ninyo. Ang panghilot. Ito guys, alam nyo ba kung ano to? Kasi guys hindi ko alam eh. Mukha kasi siya masarap. Ang sarap niyang iampas sa mga kapitbahay mong chismosa at chismoso. Alam nyo guys, dito sa saging na to ay meron tayong matututunan. Alam nyo bang napakahirap pag marami sila sa buhay mo? Dahil tulad ng saging na yan, mababansot ka at hindi ka magkakaroon ng magandang bunga. Marami kasi mga tao hasik ng hasik kung kani-kanino pero hindi naman marunong sa responsibilidad. Ang nangyayari, yung mga binubunga nila ay nagiging kawawa. Wag ganun oy. Pagkatapos ko naman sa trade fair, nasaksihan ko naman ng ilan sa mga palaro ng lahi na ginanap din mismo sa araw na to. Alam niyo ba kung anong tawag yan guys? Kadang-kadang ang tawag namin dyan. Kadalasan gawa sa kawayan na may patungan na tulad niyan. Nung bata pa ako guys, naglalaro din ako niyan. Aba, tinatakbo ko pa nga yan dati. Walang-wala ang mga yan sa bilis kong tumakbo noon. Pero syempre noon yun, nung 50 pa lang ang timbang ko. Pero ngayon guys, hindi na pwede. Hindi naman dahil sa hindi ko na kaya, kundi dahil doble ng timbang ko ngayon at baka mawasak ko lang yung kadang-kadang nila. Nakakaya naman kasi baka ako pa maging dahilan para hindi matuloy ang kanilang kadang-kadang race. Minsan talaga sa isang grupo ay may pasaway. Kung gusto mong manalo, piliin mo yung katim na seryoso. Pero alam nyo ba, sa isang palaro katulad nito ay hindi premyo ang mahalaga, kundi ang partisipasyon ng bawat isa. Pero ako, seryoso ako sa premyo. Kaya kung ito ang katim ko, mababatukan ko talaga to. Ang sabi ko kasi, be part of the game, hindi be pasikat on the game. Ito naman guys ay bakya ni kayo naman bakyayan. Basta, bakya ng lahat. Sa palarong yan, masusubukan ang pagkakaisa ng isang grupo. At kung may bida-bida kayong kasama, abay sorry na lang at hindi talaga kayo mananalo. At dahil bida-bida ako, sinubukan ko ang bakya na to. Kaya sabi ko, sinong gustong lalaban sa akin? Isa pang round. Pero nung ihabang ko na yung aking mapa, abay hindi ko pala kaya. Yan ang napapala ng mga bida-bida. Pagkatapos ng bakya ni Neneng, sumunod naman na palaro ay ang hulihan ng baboy. Kaya sabi ko, mukhang maganda to, parang gusto kong sumali. Ang kaso guys, nag-alangan ako. Dahil sa laki ko, baka malito yung ibang mga player at ako pang mahuli. O diba, magkawig pa man din kami ng baboy na yan, parehong pogi. Sa palarong ito guys ay walang gaanong rules. Pipiringan ka lang at iikot nang sa ganon ay mahilo ka ng konti at hindi mo na kailangan maglasing. At ang tanging gagawin mo lang ay huliin ang baboy at hindi ang kapwa manlalaro. O diba? Alak pa more. Big ang inuuli mo kuya at hindi anak ng kalabaw. Alam nyo ba guys, ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong palaro sa personal. Hindi na kasi ito nilalaro guys sa bawat piyesta dito sa amin. Kaya salamat sa iyo bayan ng San Luis at pinasaksi mo sa akin ang ganitong kaganapan. Kahit na medyo may mga player na pasaway. O diba? Pasaway nga si kuya. Tanda ako na may ganitong alaala sa buhay ko. Maya-maya pa guys ay napagod na yung baboy at naawa na rin siya sa mga umuhuli sa kanya. Pero teka, bakit parang artista to? Kumukha niya yung magaling na kontrabida sa pelikula. Ayos si kuyang nakared parang nagbigay na ayuda. Pagkatapos ng mga kalalakihan, sumubok naman maglaro ang mga kababaihan. At mapapansin nyo rito ang pagkakaiba ng laro ng mga lasinggero sa laro ng mga marites. Sa mga lasinggero kasi ay ina-enjoy nila yung bonding. Kaya sila nagtatagal. At ang mga marites naman ay may mga matatalas na tenga. Kaya, huli! Grabe, talagang walang kawala yung baboy. O diba, kahit pa paano ay meron din palang magandang naidudulot ang pagiging marites. Kaya proud to be marites. Grabe, sa ingay ng paligid, alam na alam ni ate kung kaninong boses ang kanyang susundin at pagkakatiwalaan. So paano ba yan? Ay di congrats na sa lahat ng mga nanalo. Muli, lagi nating tatandaan na sa mga ganitong palaro ay hindi mahalaga ang premyo. Ang mahalaga ay ang partisipasyon ng bawat isa.